Magandang araw po sa inyong lahat, mga masugid na taga-subaybay ng ating programa nitong ating Amazing Family Books. Maraming salamat at kasama ko kayo muli sa ating pong pag-aaral. At ang ating pong pag-aaralan ay patuloy po nating i-discuss ang tungkol po nga sa cancer na siyang pangalawang kumikitil ng buhay ng maraming tao sa buong mundo. Ngayon po, ang ating paksa ay tungkol po sa nutrisyon. Ano po yung dapat nating kainin at inumin upang tayo ay maging ligtas sa cancer, at kung mayroon man tayong cancer, ito na po ang ating mga dapat ipasok sa ating katawan. So this is nutrition. Napakahalaga po ito sa pagkasabi niya, the person must return to a good diet. Ayan. And the avoidance of various pollutants and drugs which caused the problem. Kaya marahil ang naging dahilan nito, kaibigan, ay sa pagkain, sa ating mga kinakain, at ang pag-inom ng mga droga na siyang nagdudulot ng cancer sa ating katawan. Kaya patuloy po rin natin ginagamit ito pong Natural Remedies Encyclopedia. Dito po natin hinahango ang ating pong mga pinag-aralan tungkol po nga sa cancer, sapagkat itong aklat po na ito ay kinumpile ng mga espesyalista, at itong aklat na ito ay dinidiscuss po niya dito ng detalyado ang mga samut-saring karamdaman na 730 diseases. Kaya napakarami ang pwede po nating mapag-aralan dito. Kaya ini-encourage ko po kayo na mag-avail po itong aklat na ito. Kung mayroon man kayong interest sa ating aklat na ito, ay huwag po kayong mag-atubili na mag-message lang po sa amin. At kayo po ay tutulungan namin na magkaroon po ng aklat na ito. So, again, ang ating paksa nga ay tungkol sa nutrition. So, anong na ang mga dapat nating ipasok sa ating katawan? Sabi niya dito, eat a high fiber, plant-based diet. Sa totoo lang, mga kaibigan, wala po tayong makukuha na fiber sa karne. Makukuha po natin ang fiber at high fiber mula po lamang sa mga bunga ng prutas. I mean, ang mga prutas. Bunga ng mga kahoy at ang galing po sa mga gulay. No? At saka sabi pa niya dito, take 16 to 24 ounces of fresh vegetables juice daily. Yan. Vegetable juice na ang dapat nating inumin. Araw-araw po yan, na 16 to 24 ounces ang ating pong iinumin. And then, sabi pa niya dito, get regular exercise. Kaya kailangan na po natin ang mag-eksersisyo. The best cancer-fighting foods include, ito na po sila. I-take note po ninyo, carotene-rich foods, such as carrots. Yan, kaya yung word pa lang na carotene, may ano na tayo dyan, clue na tayo. Yung carrots, mga kaibigan. And then, yams. And also, green vegetables. Tomatoes. Mga kamatis. Napaka-buti po yan sa ating kalusugan. And, sabi niya dito, includes all fruits that are iba't ibang kulay. Tingnan niyo po, pansinin niyo, yung mga red na prutas, yung orange, at saka ang yellow. Yan po ang mga dapat nating kainin na mga klase ng prutas, yung may kulay red, orange, at saka yellow. At saka ito, sabi niya, antioxidant-rich foods. Ano yon? Yung garlic, yung ating pong bawang, and also onions, broccoli, at sea vegetables. Ano yung mga sea vegetables? Tawag po natin doon ay mga lato.
Yan. Basta mga seaweeds, ano? Yan po ang ating dapat kainin. And of course, yung mga leafy vegetables. Ano pa? Itong tinatawag na steamed cruciferous vegetables tulad ng broccoli, yung cabbage, cauliflower, at kale. Kung may kale tayo dito sa Pilipinas, ito ay aking itinatanim sa Amerika noon, yung kale. Napaka maganda po ito na source ng anti-cancer agent. Ano pa? Ito pong high fiber foods tulad ng whole grains. Especially, sabi niya, brown rice. Yan. Huwag na po tayo sa white rice, mga kaibigan. Kung magra-rice man tayo, dapat brown rice. Okay? At mga potatoes. Ayan, mga patatas. At saka mais, sabi niya po dito. Okay? At ano pa? High fiber foods. Again, sabi niya, yung fruits and vegetables. Alright. Yung lignan foods naman ay ito pong flaxseed oil at saka walnuts. Okay? So, yan po ang mga dapat na nating mga kinakain. Tulad pa po itong Brussels sprouts. Yung Brussels sprouts. Sa Amerika, marami po ito. Brussels sprouts. At ano pa? Apples, berries, cherries, legumes, lentils, ano pa? Beets, asparagus. At kung tayo man ay inom ng tubig, ay dapat, sabi niya dito, mga distilled water na. No? Distilled water na. Huwag na po yung galing sa, lalo na yung mga nandyan sa syudad, na ang source ng tubig nila po ay treated po ng chlorine. Yan po ay pagkain po yan ng cancer. Yung anything that is poisonous. Chlorine is poison. Kaya dapat po yan po ang ating ingatan. Dati doon sa Amerika, ang aking pong business ay yung tinatawag na Kangen. Ito po ay nagpo-produce ng Kangen water. Yung machine na yon, i-convert niya po yung tubig from your faucet. I-filtrate niya muna, tanggalin niya muna, i-separate niya muna, i-screen niya, or i-filter niya yung chlorine, and then it converts your water into alkaline. Kasi ang alkaline po, mga kaibigan, ayon sa research, ay kalaban ng cancer, mga cancer cells. So, dapat yung ating tubig ay hindi na po yung diretso galing po sa faucet natin, lalo na pag treated na ng chlorine. Dapat po alkalized yung ating tubig o kaya distilled water na po siya according po dito sa ating aklat. Ano pa, mga kaibigan, ang dapat nating kainin, yung almonds, yung apple seeds. Oh, maganda pala yung apple seeds na yan. Minsan tinatapon natin yung buto ng apple. Pero mula ngayon, kung gusto po nating maiwasan ang cancer, doon sa Amerika, kasi palagi naming kinakain yung apple na yan kasi very accessible yung apple na yan. Pati yung kanyang buto. Pag kumakain ako, kinakain ko rin yung kanyang buto. Okay? Cherries. Yan. At kung tayo man ay hindi maiwasan ang sweetened na pagkain at inumin, tayo po ay gumamit lamang ng honey at saka itong molasses. Yan, molasses. Kahit po yung mga brown sugar minsan ay dapat nating iwasan po yan. At lalo na po yung whitened sugar, yung mga na-process na. Dapat po nating iwasan na yan. At ang ating pong ipasok sa ating katawan, palagi isipin po natin yung mga natural. Palaging natural ang ating iisipin.
na dapat nating ipasok sa ating katawan. And then also, napakahalaga po yung soybeans, yung soya products, yung bean curd, yung tofu. Yan po, napaka nutritious po yung mga yan at kailangan po ng ating katawan yan at to combat cancer. Ano pa yung dapat nating i-avoid naman? Alright, sabi niya dito, do not eat any kind of meat. Yan. Wag na pong kumain ng karne. Minsan binibiro ko yung aking mga kaibigan kapag nagbabalak silang kakain ng papaitan o kaya magkakatay ng kambing. Sabi ko, ingat-ingat kayo dyan dahil ang mga kambing na mga yan o kaya yung mga baka na mga yan, bago sila katayin ay nananalangin sila na yung mga kakain sa kanila ay susunod naman sila. Biro ko lang naman yon. Pero mayroon pong katotohanan niyan na ang karne po ay dapat nating iwasan sapagkat yan po ay pagkain ng cancer cells, no? Kaya always natural. And then do not eat dairy products. Salt, sugar. Oh my. Pati pala peanuts, medyo iwas-iwasan natin yung peanuts. And also sabi niya white flour. At saka lalo na yung mga processed, refined, at saka yung mga junk foods and fried foods. Minsan kasi masarap kainin yung mga fried. Pero dapat yan na daw pala ang dapat nating iwasan, mga kaibigan, no? Tsaka yung combination ng milk and sugar, that is also again food for cancer cells. Yan. Ano ngayon ang mga nutrients naman, yung vitamins na dapat natin ipasok? Yung vitamin C. Ang measurement po niya dito ay 3,000 to 12,000 milligrams daily na vitamin C. Yun po ang mga dapat nating inumin na mga na klase ng vitamin. And also, vitamin E, 400 to 800 international unit. And that is daily. Araw-araw po yan. Na 400 to 800. Flaxseed oil, 2 tablespoon 3 times daily. Yan, yung flaxseed oil, napakaganda pala yan. Sapagkat sabi niya, mataas po ang kanyang omega-3. Yung omega-3. Kasi yan po ay anti-cancer din, no? Yung carotene complex, 50,000 to 100,000 international unit. Daily po yan. Daily po yan. So, vitamins C and E, sabi niya, decrease the oxidation of body fats. And also, sabi niya dito, vitamin B6. Vitamin B6. Yan po, napakahalaga po yan. And then also, niacin and calcium. Yan po ang mga dapat na nating inumin na mga vitamins. Kaya mga kaibigan, sana po mayroon po tayong napulot ulit na napag-aralan dito po sa ating paksa tungkol po sa cancer. Nawa ito'y makatulong sa inyo upang kayo, tayong lahat, ay mabuhay na malusog at kapaki-pakinabang at kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong kaibigan, Tony Cabanesas Jr.